Bye, Clea. Ladies. Paalam ni Agaton sa kanila kaya napilitan siya lumapit sa lalaki para may hatid yan papaalis. Mauna na ako, Lieutenant General Bustamante. Tapik noon kay Mateo na tumango naman ng buong angas. Pinilit ni Clea ang wag tapunan ng tingin ng masungit na binata dahil sigurado siyang para mga bolang apoy ang mga eyeballs ito sa ilalim ng suot na sunglass. Maybe it's his way of hiding his intimidating gaze. Bye, attorney. Agaton. Sabay-sabay na paalam ng mga kaibigan niya sa lalaki. Agaton left a small wave of his hand before he walked out of the house. Sumunod naman siya hanggang sa may sasakyan ng lalaki na nakaparada sa makipot na kalsada ng village. Kung hindi lang sila malamang naubusan ng pera, hindi siya mapipilitan na kumuha ng security na pwedeng bayaran at hindi libre. Nagkataon kasi na ibenta niyang mansyon sa isang subdivision na may sariling gwardya at sobrang higpit na security. Ang tinitinhan niya ngayon ay ang pangalawang bahay na lang niya at nasa medyo remote area pa. Ilan kasi sa kapitbahay niya hindi pa ganun ka-develop ang lugar. She can say that the place where she live is a rural one. Mura ang lupa, mura din ang bahay. She bought a smaller one and a cheaper one. Hindi nga niya alam kung bakit wala na ring perang ama niya na bank account noon. That day, she decided to investigate. Alam niya nakasecure yon para sa future niya. Pero bago mamatay ay may withdrawal ang daddy niya na nasa 5 milyon. Yun lang naman ang pera niya, kaya limas talaga. Kaya sa sobrang kagipitan, pinagbili niya ang unang bahay. Ginamit pang gasto sa mga naiwan niyang utang sa pagpapalibing sa mga magulang niya at pambayad sa abogado para may panalong kaso. Wala na nga halos natira. Nasa 300,000 na lang at kung kukuha naman siya ng isang private lawyer, isang kasa lamang, malamang kalahating malalagas kagad sa pera niya sa bangko. Initial payment for a lawyer is 80 to 100,000. Paano kung mapila ang kabila? Another expense for her? Maswerte na nga siya talaga at nakakuha siya ng katulad ni Attorney Villena sa Public Attorney's Office na kahit walang bayad, ginagawa pa rin niyang lahat para makuha niya ulit ang hustisya at mapanatag ang loob niya. I don't know how to thank you, attorney. Umpisa ni Clea na makita niya na binubuksan nito ang pinto ng kotse. You can thank me if you will remain strong, Clea. Ngumiti ito sa kanya nang sulyapan siya. I am strong, she replied, crossing her arms over her chest. She's strong but she's tired pretending that she is. Then, that's my girl. Agaton winks at her. Parang biglang uminit ang mga pisngi ni Clea, lalo na nang tumawang abogado. Hindi tuloy niya siya nakapagsalita at natilihan na lamang sa kanyang kinatatayuan hanggang sa sumakay na iyon sa sasakyan. Nang tuluyan yon makaalis sa kanyang inayos ang sariling sistema at pumihit, pero dibdib ang sumulubong sa mukha niya. Malalapad na dibdib na balot ng asol na tela, si Mateo. Ano ba naman, Tito Mateo? Nakakagulat ka. Bulalas ni Clea sabay hawak sa sariling dibdib. Isang maling hakbang lang hahalik siya sa dibdib ng lalaki. Napakabansot na naman niya at di man lang siya umabot hanggang sa balikat nito. There she realized how really tall he is and she regrets it that she got her genes from her mother. Kaya nga yatang madaling na-rape ang mommy niya dahil sa liit ng babae. Siya naman kasi height lang ang pero ubod naman ang cute. Ang nakuha sa inatang mukha niya ay kamukha na ng daddy niya. She notices that he's soaking his hands inside his pants pockets, so she tilts up her head to look at him. Why not walk with me around the entire place, Clea? He spoke like a king. Konti lang nabumukha ang bibig ni Mateo, pero parang sinalaw na niya lahat ng hininga na tumama sa mukha niya. And his breath smells good too, just like how good he looks. Mula sa pagkakayoko ng kaunti, tumingin ulit to sa buong paligid at siya naman ay humakbang ng kaunti papaatras. She tried to ignore the accelerating speed of her heart. Hindi ni Clea alam kung dahil ba yun sa gulat o dahil sa napakalapit na presence nito sa kanya. Totoong iba ang dating nito at alam niyang normal na kabahan sa harap ni Lieutenant General Mateo. Isa pa, mas lalo siyang kinakabahan dahil sa biruan ng mga kaibigan niya at tuksuhan. As much as possible, she wants to act as usual. Well, tulad ng makikita mo, ito ay isang malayong lugar na hindi mo ganap na binuo. Wala kaming bako dito at susunod kong kapitbahayan ay 200 metro. Ang layo. Nagsimula na si Clea na maglakad patungo sa kaliwang sulok ng bahay.
Hindi naman talaga 200 meters ang layo ng sunod niyang kapitbahay. Exact lang ang pagkakasabi niya. Malapit-lapit lang naman pero hindi ganun kalapit at mahirap na marinig kahit na ang tiling niya. Maganda naman sana ang lugar niya kung may sasayos lang. Napabayaan na rin kasi na may-ari at isa pa. Wala naman yatang ganong gustong bumili ng makanting lupa dahil may kalayuan. Di nga niya alam kung paano siya nabuhay ng 3 taon sa lugar na malayo sa grocery store, malayo sa palengke at malayo sa eskwelahan. Dahil din siguro sa tiyaga niya at kahit papaano, marunong naman siyang mag-drive kaya tipid na rin sa pamasahe. Hindi naman din dito ang totoong bahay namin. Napilitan lang ako na ipagbili yung mansyon ni Daddy kasi wala na akong pera. The last thing that I sold was my Monterio Sport. Ayoko kasi na magalaw yung pera ko sa bangko. Kwento ni Clea habang naglalakad sila papunta sa dirty kitchen. Pasunod-sunod sa kanya ang binata na nakapamulsa. Naipagbili niya ang sasakyan dahil sa kakapasan na rin sa pera at binarat na nga siya ng buyer dahil tayatang gano'n na lamang kalaki ang pangangailangan niya. She used the money for their daily needs and she never regretted anyway. And what will you sell next? Yourself? Mapang-uyam ni Mateo na tanong sa kanya. Kaagad na lumipad ang nagbabaga niyang mga tingin kay Mateo. Aba, at visit na to. Wala naman tong pakialam at pamasid-masid lang. Hindi niya nakikita ang mga mata nito pero parang trumpo ang ulo na iikot-ikot. Tinatanaw pa ang likuran ng bahay niya na puno na matataas na damo. Excuse me naman po, Tito Mateo. Hindi po ako desperada para ipagbili ang sarili ko. Pinukpok ko ang kahoy ng krus ni Juan de la Cruz, yung mga rapist, tapos ipagbibili ko lang sarili ko. Nasaan ang common sense doon? Irap ni Clea. Walang common sense. At mas lalong walang common sense ang batang bumili ng house and lot sa ganitong klase ng lugar. Mas mabuti pang tumira ka na lang sa ilalim ng tulay pagkatapos mamatay ng parents mo. Kapag may nagtangka sa'yo, magpakatianod ka. Here, what do you do? Even expect to have here, Clea. Kahit maputol ang leg mo sa pagsigaw dito, wala siyang sasaklolo. Sermon ni Mateo sa kanya. Matalim talaga ang dila. Napaismin na lang si Clea at nagpatuloy sa paglalakad. Mateo checked all the sliding windows of the house. Kinakalampag din ito ang mga lumang girls na nakasabit sa mga yon. Wala na kasi akong pera, kaya ito na lang choice kong bilhin. And besides, I never expected that those goons would even have their freedom back. Maraming namamatay sa maling akala. Maikling sagot ni Mateo sa kanya, kaya't nairolyo ulit ni Clea ang mga mata. At maraming namamatay sa pagrolyo ng mga mata. Dugtong pa ng binata, kaya napanganga siya. I will study your parents' case. I just hope that you won't be my headache. Kapag sinabi kong 6:00, dapat 6:00. Kapag sinabi kong hindi, dapat hindi. When I say run, you run. And when I tell you command that you must follow, you should follow, without questioning. You got that? Numaywang to sa may tagiliran niya, kaya't lalo niyang nalaglag ang kanya mga panga. Her mouth is hanging open while she's standing beside him. Depende yun sa command, Tito Mateo. Salungat ni Clea sa binata na kagad tumaas ang makakapal na kilay. He rudely gazed his tongue on his lower lip and bit it. And you think I'll give you commands that are truly out of the circumstances? Lahat ng sasabihin ko para sa kaligtasan mo. Oras na makulong ang mga lalaking yon, you'll be back to your normal life. No more Tito Mateo's rules. He shrugs. Bumuntong hininga si Clea. Baka naman kasi bulokin siya ng lalaki sa loob ng bahay niya. Hindi naman tama yun. Lakwatsera pa naman silang magbabarkada at ngayon na bakasyon dapat naman hindi siya magpadala sa takot. Kailangan lang ng doble ingat at kung nasa tabi naman niya ang ganito kalaking security, siguradong hindi nalalapit pa ang mamamatay taong yon sa kanya. Anong rules ba? Pwede naman lumabas with friends, diba? Si Anam lang naman ang sinasamahan ko. Alang naman araw at gabi ako makikipagtitigan sa'yo. Irap na pahayag naman ni Clea. She even glanced at him sideways. That's a bad thought. Buong-buo na sabi ni Mateo na malamang ang tinutukoy ang pakikipagtitigan niya. You can still go out if that's what you want, with my permission and of course with me. But I'm telling you, I'll only spend 2 months with you, Clea. After that, be prepared to go back to the PNP's custody or pray. Hihilingin mo lang sumugod na mga lalaking yon bago ko bumalik sa trabaho para mapatay ko na sila. Mateo smirks. Makailang beses siyang naparanok at nahimas ang leeg. Ngumingis ito kapag nagpag-uusapan ng patayan. Siya nga na naghahanap ng hustisya, parang di niya maisip na
Mamamatay ang mga yon sa mismong harapan niya. Makulong na lang sana at wag nang makitang naghihingalo sa harap mismo ng kanyang mga mata. Wala sa loob na napatingin si Clea sa bewang ni Mateo at nandoon nakasukbit ang baril. Nanginginig pa at nagyayabang na katulad ng may-ari. I hope that they will be put back in jail with a month or two. Kinakabang sagot niya pero tumawa lang si Mateo. Don't be such a fool, young lady. Walang mako-convict na kriminal sa loob ng 2 buwan. Trial by court consumes too much time. You show me their faces, I'll shoot your heads and play it as self-defense. His red lips curled in a smug smile. Smug but fascinating. Lalo si Clea na natakot. Sa halip na makampante siya, para bang mas lalo pa siya tuloy na kinakabahan dahil sa mga pinagsasabi nito, kaya napaiwas siya ng tingin. She starts to walk, going to the other side of her backyard. I still pray. Ayoko makakita pa ng taong pinapatay sa harapan ko. It's so tragic, Tito Mateo. It is a matter of choice. It's either you or them. Sagot nito sa kanya. Di na siya sumagot pa. Kukontrahin nito lahat ng sasabihin niya. May point din naman to kung tutuusin. Pero ayaw niya nang mangyari pa na sasailanin na naman siya sa isang doktor sa pag-iisip para lang malagpasan ng trauma na inabot niya. Hindi naman sa baliw. Kaya lang madali para sa ibang magsalita na mabilis lang matakasan ng ganong klase ng bodyguard. Pero hindi sa katulad niya na sobra pa sa isang kinakatay na baboy ang sinapit ng mga magulang sa mismong inosenteng niyang mga mata. Pero tama rin si Lieutenant General na napaka-imposible na maipakulong niya ulit ang mga yon sa loob ng 2 buwan. Halos ilang taon ang ginugol niya para lamang makuha ang hustisya at tumapilan na pala ang mga demonyo. Taliwas naman sa unang hatol na mahabang hukuman na guilty, kaya't nakalaya tuloy ang mga kriminal. Ngayon sa naman ang nanganganib at sana kumampi pa rin sa kanyang batas ng Diyos sa pagkakataong ito. You must be brave enough, Clea. That is one of my rules. If it happens that I'm not beside you, you will be going to pull the trigger for you. Yon ang narinig niyang tanong galing sa bibig ni Mateo na nasa may harapan na sila ng bahay. Ikaw pa rin, Tito Mateo, at sisiguraduhin ko na hihilahin kita kahit saan man ako pumunta. I'm brave but I don't know how to pull the pistol's trigger. I can't kill. If I could, sana sinaksak ko na lang ng krus yung guns. Saka ayoko humawak ng baril mo. Malaki at saka mabigat. Sumulyap si Clea sa bewang nito, saka siya tumalikod para pumasok sa loob ng bahay. Naiwan ang binata sa nakahabol ng tingin sa kanya habang nakapamewang. If by chance, baka sakali na kayanin niyang makapatay. Pero kung kaya pa naman niyang tumakas, tatakas na lang siya, hihintay na lang ang batas. Batas ni Lieutenant General Mac Bustamante. Mateo pala. Naiwang nakatayong naguguluhan si Mateo. Umalingaw ang boses ni Clea sa gilid ng kanyang ulo. Bihirang mangyari yon kapag ang isip niya ay pinagkakabalahan ng iniisip ng babae o sa halip iniisip ng babae. Ayokong hawakan ang baril mo. Malaki, tsaka mabigat. Damn! Napatanga siya kasi umigting ang harapan niya. Iba ang pakahulugan niya sa salitang malaki at mabigat. Sure, he is humongous and heavy for his 10 inches. Di lang basta umungol ang babae sa kama niya kapag nagtitikiman sila, kung di humihiyaw pa. Mataas ang kontrol niya kahit gaano niya pa kagusto ang isang babae. Pero bihira pa sa bihira na maiwan siyang natitilahan at naubusan ng salita. He's always in control and he must always be in control. He calms himself and takes his steps. Pumasok si Mateo nang walang imik sa bahay, tsaka siya dumiretso sa may kusina para libutin naman ang loob nito. May kalakihan din ang nabiling bahay ni Clea at mukhang American-inspired ang architect. Renovated naman at safe sa ibaba. Hindi lang niya alam ang mga kwarto. May nakita kasi siyang ilang baitang ng hagdan sa gawing kanan naman ng main door. He saw 3 bedrooms and he has to check on those rooms later. Sinulipan niya ang magbabarkada nang dumaan siya sa may sala. Nandoon na ito at may nakaupo. Samantalang si Clea naman ay may kinukuha na sa cabinet ng mga canned goods sa kusina. Halos maputol na mga litin nito sa binti sa pag-abot sa mataas na hanging cabinet na nakadikit sa kisame. The hem of her white tank top was pulled upward as she tried to reach for the processed foods.
He stood still for a brief moment and watched her, scanned her up and down. Napako ang mga mata niya sa balakang nito at sa mapuputing hita. Paket ulit sa bewang na sumisilip sa suot nitong damit. Buisit ka? Ines na padyak ni Clea sabay kamot pa sa ulo. Napamasahe pa to sa binti at pinisil-pisil pa dahil malamang namimintig na. She can use the chair as a ladder. Bakit kaya hindi nito gamitin ang kokote para doon? He simply walks and heads behind her, standing really close behind her back. Which of these? Corned beef, meatloaf, or pork and beans? Tanong ni Mateo pero lalo lang itong napasimangot nang iangat niya ang kanyang kanang braso para butin ang mga bagay na inaabot nito. Pakikuha mo na lang lahat, Tito Mateo? She answered. Yun naman ang ginawa niya. Binaba niya ang mata at inilapag sa tiled working table. These foods are high in sodium and this can cause Alzheimer's disease, not to count kidney stones, anemia, and high blood pressure that can lead to heart attack. He pretended he is reading one of the can's nutritional facts, but she immediately grabbed the corned beef off his hand. Malayo kasi ang palengke, at ito lang sa ngayon ang pwede kong ipakain sa'yo. She did a full eye roll which really looked good on her. She really looks like a stubborn little girl who's having her tantrum. Wala sa kanyang umirap ang babae. Lahat yon, napupupungay ng mga mata at gumingiti. Ang isang to ay mataray na, tinitirigan pa siya. Well, I am sorry, Kitty, but I'm a vegetarian. He shrugs and keeps his distance. Naglakad si Mateo papunta sa may banyo at tinilingon ng dalaga na nagbubukas na ng mga yon gamit ang abrilata. Heck, she really smells good. It's not an expensive perfume and it thinks it's her shampoo mixing her baby cologne. Ibang-iba ang amoy ni Clea sa mga naging babae niya. Those women most of the time smells awful. Madalas amoy pinaghalong sigarilyo at nakakasokang perfume dahil para naligo na sa isang balding pabango. Minsan naman amoy alak na hinaluan ng pabango ng babae. Those scents he had mastered to memorize all those years, being one fuck of a womanizer. Ngayon lang siya napadikit sa inosenteng college student na may amoy innocent at amoy baby. Christ! Umiling si Mateo at iwinaksi ang laman ng isip. He inhales sharply as he focus on the things he must stick with. Tinulak niya ang pinto ng banyo at tinignan ng kabuuan noon. May grill sa bintana to lang pwedeng makapasok na tao. Good! And because his heart is racing too fast for such unknown reason, hindi normal sa kanya ang gantong epekto ng isang babae sa katawan niya, kahit na apektado rin siya. He is aware that it's pure loss but there's something about the girl which he wants to capture. Hindi niya matukoy kung ano ang gusto niya madiskubre sa katauhan ni Clea, pero meron sa mga mata nitong kung anong nagpapagulo sa isipan niya. Kung may nililihim ba ito o kung ano. Mailap ang mga mata ni Clea, lalo kapag tumitingin sa lalaki. Kahit na sa abogado'y ganon din to, at yun na napansin ni Mateo simula pa kanina. Kapag kaharap naman ng mga kaibigang babae, masaya at kaya naman makipagtitigan sa mata. Bakit sa kanila ni Attorney Villana hindi? He will figure it out. Where's your key? Bukas ba ang pinto ng kwarto sa itaas? Tumayo si Mateo sa may hamba ng banyo, tumingin sa dalaga na nililinisan ang rice cooker. Wait, nasa bulsa ko, Tito. Yung isa ron sa gitna banyo, ang pinto ng kwarto ko tinutumbok ng hagdan. She informed him while she's busy on her stuffs. Siya naman nakatingin lang sa mukha nito. Maganda talaga. How about the door in the basement? It's just a mini library. Kibit balikat ng dalaga. Tsaka, dinukot ang susi mula sa bulsa na suot nitong short at iniabot sa kanya. Hindi ni Mateo kagad yon kinuha, tinitigan na muna ang saglit pa si Clea sa ilalim ng suot niyang sunglasses. What's with those evading gazes, Clea? I have to check your room. Maikling paalam ni Mateo, tsaka kinuhang susi mula sa kamay nito, tsaka siya lumabas sa kusina. He picks up the traveling bag on the sofa and walks on the other wing of the house. Susunod-sunod sa kanyang matabang pusa at maya-mayang kiskis sa katawan sa binti niya. Inayaan lang naman niya. Ang totoo, mahilig siya sa mga hayop, kaya lang nawalan siya ng pagkakataon na mag-alaga nung bata pa siya dahil ayaw ng daddy niya. His dad used to tell him that he must focus on becoming a successor and not an animal vet. Kailan na lang ba siya nagkaroon ng aso? Nung nasa military school na siya at dahil napabayaan nung namatay pa,
mapunta siya sa Britain bilang isang Royal Navy. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.